Ang babae ang pinakamasamang maliit na siga sa nayon. Kaninong bahay ang madatnan doon siya kakain. Pero ni minsan ay hindi nagbayad kahit isang sentimo. Kaya nang dumating ang mayamang kuya para sunduin siya pauwi, agad siyang pinalibutan ng mga taga-nayon. Ang batang si Chinning ay lamaking pinapakain ng buong nayon. Ngayon ay marami siyang utang sa amin. Kung isasama mo siya, ibayad mo muna ang pera. Mayamang kuya, may paghamak na sinulyapan ng punong nayon. Sa ganitong bulok na lugar, magkano lang ba ang maaaring utangin niya? Hindi nagalit ang punong nayon. Ngumiti lang siya ng magiliw. Tinulak ang salaming pangbasa, at naglabas ng isang kwaderno mula sa dibdib. Tungkol sa mga gastos sa nakaraang 12 taon. Sa ngayon ay hindi naman daw marami. Kumain lang siya ng 10 baboy, 5 baka at 350 tupa, 1,250 na manok, 1,860 na pato, 520 na gansa bukod sa pagkain. Bukod pa roon ang 128 aso sa nayon ay nakagat niya lahat. Isang aso ay nangangailangan ng 5 turok ng bakuna sa rabies 1,950 yuan. Nakapanakit ng 324 na katao. May 51 sa kanila ang napalo ng 2 o higit pang beses. At saka hindi rin siya nagluluto. Kaninong bahay ang madaanan doon siya kakain. Hindi naglalaba kaninong bahay ang madaanan doon siya maghuhubad. Nang makita na magpapatuloy pa ang punong nayon, habang lalong dumidilim ang mukha ng lalaki, gumawa siya ng hudyat na tumigil. Hindi na kailangang basahin. Sapat ba ang 100,000 bawat pamilya? Hindi naman malaki ang nayon na ito. Mahigit 60 pamilya lang. Wala pang 10 milyon. Ayusin ang problema. Pagkalipas ng kalahating oras, nakaupo na si Chinning sa sasakyan. Sinulyapan siya ng lalaki. Mayabang na sinabi na ang galing mong manggulo. Ang dami mong pinasok na gulo. Alam mo ba kung magkano ang ginastos para sunduin ka? Pero wala namang problema. Maraming pera ang pamilya Chin. Sabihin ko na rin sa iyo. Sa mga taong wala ka, si Zhao Jiao ang palaging kasama ni Mama. Hindi na kayang mahiwalay ni Mama kay Zhao Jiao. Mahal na mahal din siya ng pamilya. Pagbalik mo ay alamin mo ang sarili mong lugar. Huwag mong galitin si Zhao Jiao. Huwag mong bulihin si Zhao Jiao. Kung hindi ay hindi kami magiging mabait sa iyo. Maraming patakaran ang pamilya Chin. Ano ba ang ginagawa mo? Iyan ay hindi pwedeng kagatin. Hinawakan ni Chinning ito at iyon. Tumingin-tingin sa lahat na puno ng kuryosidad. Ano ba ang ginagawa mo? Huwag mong kagatin ang sasakyan ko. Kakabili ko lang nito. Huwag kang kumagat, aso ka ba? Kumikislap ang mga mata ni Chinning. Ginto ba ito? Medyo maluho ka ah. Tingnan mo ang itsura mong parang walang alam sa mundo. Pati mga cable sa bahay ay ginto. Mababa na ang antas kung ginto lang ang hawakan. Pumangiwi si Chinning. Bakit hindi na lang kumain ng karne? Ano ang ibig mong sabihin? Wala naman. Napatameme ang lalaki. Pagdating sa bahay ay magdurusa ka. Ngayon ka lang pwedeng magsalita ng ganyan. Hinaplos ni Chinning ang mga bakas ng ngipin sa hawakan. Sayang hindi makagat. Naiinis na sinipa ng lalaki ang upuan sa harapan. Bilisan mo, ayokong makasama siya sa upuan. Tingnan mo ang itsura niyang sabik na sabik. Hindi kailanman naging ganyan si Zhao Jiao. Itinagilid ni Chinning ang ulo at nagtanong. Sinasabi mo bang mukhang pera ako? Kung hindi ikaw, sino pa ba? Dapat may kaunting kamalayan ka sa sarili. Ayaw mong makasama ako sa upuan. Matapos makuha ang kumpirmadong sagot ng lalaki, bamantong hininga si Chinning. May kaunting panghihinayang. Kung ganoon, pagbibigyan na kita. Pagkasabi pa lang nito, pinahinto ni Chinning ang sasakyan. At binuksan ang trunk. Napatigil ang driver. Tumingin sa sariling amo. Itinuro ni Chinning ang labas. Bumaba ka, hindi pa makareact ang lalaki. Ano ang sinabi mo? Sabi ko bumaba ka. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ng tao? Bakit naman ito ang sasakyan ko? Ano ba ang pakay mo rito? Hindi ba ako ang sisanduan mo? Ngayon ayaw mo na akong makasama. Mabait ang puso ko. Nakaisip ako ng perpektong solusyon. Ginagawa ko ito para rin sa ikabubuti mo. Hindi gumalaw ang lalaki kahit kaunti. Kung gusto mo ikaw ang bumaba, hindi ako bababa. Agad kumilos si Chinning. Isiniksik niya sa trunk ang lalaking nawalan ng malay. Matapos masaksihan ng driver ang lahat, naging labis ang paggalang niya. Binibini, itutuloy po ba natin ang biyahe? Sinulyapan ni Chinning ang lalaki. Bago siya nagbigay ng senadoryas. Magpatuloy sa biyahe. Opo, binibini. Umupo po kayo ng maayos. Driver, ikwento mo ang tungkol sa pamilyang Chin. Agad na sumagot ang driver. Ang pamilyang Chin ay isa sa mga nangungunang angkan sa Shengjing. May 5 po kayong kuya. Sina Chin Yuan, Chin Chin San, Chin Si at ang bunso. Iyon po ang nasa trunk na si Chin Wu. Si Chin Zhao ang bunso. Mas bata po siya sa inyo ng 2 oras. Ano naman ang mga trabaho nila? Ang panganay ninyo ay isang makapangyarihang CEO. Ang pangalawa ay isang henyo na doktor. Ang pangatlo ay isang abogadong walang talo. Ang pang-apat ay isang disiplinadong propesor. Ang pang-5 ay isang hip-hop na mga awit. Ang munting binibini ay hindi pa nakakapagtapos. Isa po siyang second year college. Matapos marinig ang paliwanag, napablonke si Chinning. Tigil-tigil, sino ba ang nag-imbento ng mga palayaw na iyan? Medyo nahiya ang bodyguard. Sila po mismo ang nagbigay niyan. Walang hiya, mura ni Chinning bilang binibini. Itutuloy ko pa po ba? Hanggang dito na lang muna.
Hayaan mo muna akong magpahinga. Kahapon nagkatay ng baboy, ngayon naglinis ng dumi, halos mamatay na sa pagod. Ay oo, gusto kong makinig ng Beijiao, patugtugin mo. Lakasan mo, may panlasa ako. Ay binibini pala, pahiram naman ang cellphone mo. Lubat na ang cellphone ko. Inabot ng pasahero sa harap ang cellphone gamit ang dalawang kamay. Tinanggap ito ni Chinning. At nagsabi ng salamat, pagkatapos ay direktang tinawagan ng punong nayon. Ayon sa hiling ni Chinning, 2 milyong yuan ang ipinadala sa kanyang account, bilang kanyang gastusin sa pamumuhay. Para sa maayos na marka ng nayon. Pinanood ng 2 bodyguard ang ginawa niya. Labis na nagulat, binuksan ni Chinning ang cellphone. Nang makita ang balanse sa screen, biglang napuno ng seguridad ang loob niya. Pera lamang ang nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Bahagyang ngumiti ang gilid ng labi niya. Pagtingala niya sa rearview mirror, nakita niya ang mga ekspresyon ng 2 bodyguard. May problema ba? Pareho silang puno ng survival instinct. Mabilis na umiling na parang tambol. Sabay-sabay na nagsabing wala. Lubos na nasiyahan si Chinning. Ganyan nga ang tama, ikaw nga pala, ikwento ninyo sa akin ang tungkol kay Zhao Jiao. Biglang narinig ni Chinning ang iyak ng isang tao. Palamig ang kanyang boses, walang emosyon niyang tinanong kung saan galing ang iyak. Sumilip mula sa trunk si Chinmu. Nanginginig ang boses habang umiiyak. Ako, ito pwede bang palitan ng kanta? Umiling si Chinning, ang ganda kaya ng kantang ito. Hindi ba nito kayang pukawin ang damdamin mo? Akapalaran, pagkarinig nito ay humagulhol si Chinmu. Bakit ganito? Ang pagpapahirap sa akin, marahil ay dahil sa labis na pagdama. Ang 2 bodyguard, lalo na ang sabay na driver, ay umiyak rin na hindi malaman ang dahilan. Dahan-dahan siyang lumingon sa binibini. Ika-5 batang Panginoon, ano bang saysay pa ng mabuhay? Nag-isip si Chinning, sa tingin ko. Medyo may saysay naman. Kung sa tingin mo wala, ibig sabihin mali ang pinasok mong trabaho. Sabi nga ng kasabihan, ang babae takot sa maling propesyon. Ang lalaki takot sa maling mapang-asawa. Mahinang pinaalala ni Chinwo na baliktad ang sinabi mo. Ang lalaki takot sa maling propesyon. Ang babae takot sa maling mapang-asawa. Lumingon si Chinning at sinampal siya, tama ang sinasabi ko. Makinig ka na lang. Mukhang litong-lito ang driver, binibini. Anong klaseng lalaki ba ang dapat kong pakasalan? Hindi. Anong trabaho ba ang dapat kong pasukin? Biglang nawalan ng gana si Chinwo sa buhay. Ayaw na niyang makinig sa usapan ng mga hanggal. Ngunit inilabas ni Chinning ang cellphone. Agad na nag-transfer ng 100 ang bodyguard. Natanggap ni Chinning ang pera. Agad niyang inilabas ang backpack mula sa likod. Ano nga ulit ang pangalan ninyong dalawa? Magpakilala muna kayo, Gu Guxuan. Lian. Kumuha si Chinning ng isang notebook mula sa backpack. Halos matanggal na ang pabalat. Binuksan at tumingin sa isang pahina. Ito ang itinatag ko. May interes ba kayong sumali? Kapag sumali kayo, kayo ang magiging mga founding member. Ang organisasyon ko bukod sa sahod at komisyon, may taunang dibidendo rin. At tig 2% shares bawat isa. Hindi kayo ludi. Hindi kayo maloloko. Habang tuloy-tuloy ang pagsasalita ni Chinning, napatawa si Chinwo at biglang humalakhak. Hindi pa niya kailanman narinig na ang isang tagakatay ng baboy ay pag-uusapan ng shares. Sa isang halakhak na iyon, nakatuklas si Chinning ng isang butas. Gising pa pala si Chinwo. Buti na lang hindi pa nasasangkot ang mahalagang usapan. May gana ka pang tumawa. Kapag dumating ang araw ng libing mo, aawitin ko ang ngayon ay magandang araw. Tutal malapit na rin naman. Sa pagtingin sa kakaibang ngiti ni Chinning, at sa malupit na dugong uhaw na tingin sa kanyang mga mata, muling marinig si Chinning na banggitin ang araw ng kamatayan niya. Biglang naramdaman ni Chinwo ang mainit na agos sa pagitan ng kanyang mga hita, at tuluyang nawalan ng malay. Grabe, tulong. Umihi siya, kayong dalawa, ayusin ninyo agad. Itapon ninyo siya sa trunk. Huminto sa gilid si Lian. Nakipagkoordinasyon kay Guchuan. Ang isa naglinis ng likurang upuan. Ang isa naglinis ng tao. Iisa na lang ang nasa isip nilang dalawa. Ang kumapit ng mahigpit sa hita ng binibini para mailigtas ang sarili nilang buhay. Makalipas ang halos 15 minuto, muling isinakay si Chinning sa sasakyan. Pagkatapos ay mabilis na nagmaneho si Lian. Sa oras ng hapunan, matagumpay silang nakarating sa mansyon ng pamilyang Chin. Ginaising ni Chinning ang taong nasa trunk. Gumapang at tumakbo si Chinwo pabalik sa kanyang silid, habang nag-iiwan ng paalala kay Chinning. Ito ang tahanan ng pamilyang Chin. Mag-ingat ka. Ayaw na niyang manatili kasama si Chinning, dahil may natuklasan siyang napakalaking lihim. Naririnig niya ang mga iniisip ni Chinning. Sinusumpa pala ni Chinning ang sarili niyang kamatayan. Isa talaga siyang demonyo. Bukas na bukas lilipat na siya. Bagaman sina Lian at Guchuan ang nagdala sa kanya sa kainan. Pero sobrang hindi masaya si Chinning. Walang seremonyang pagsalubong na parang sa mga nobela. Walang saya sa pagkahanap ng tunay na anak. Ni kahit ang pinakapayak na respeto ay wala. Para bang wala siyang halaga. 15 metro ang haba ng mesa. Sa pinakadulo siya naupo. Dati na siyang parang walang saysay. Ngayon mas lalong ganun. At ang seryosong lalaking nasa pinakagitna ay ang tunay niyang ama, si Chin Wen. Kiramdam niya hindi angkop na nandoon si Chinning sa dulo. Total tunay na anak din naman. Magagamit pa rin naman siya sa hinaharap. Hindi pwedeng palamigin ang loob niya sa unang araw.
Kaya tumayo siya at inupo ito sa tabi niya. Anong klaseng tingin ba yan? Hindi naman ako dokumento. Kailangan bang suriin mo ako ng ganyan? Kung anak mo ba talaga ako? Hindi mo ba nakikita? 80% ang pagkakatulad natin. Hindi nagsalita si Chinwen. Ngunit ibinunyag ng kanyang ekspresyon ang lahat. Naririnig pala niya ang iniisip ni Chinning. Ito nga ba ang iniisip niya? Ano ang tinitingin mo? Kahit tumingin ka pa, mas pipiliin kong mahalin ang walang kinalaman sa iyo. Tunay na tanga si Chin Zhao. Naloko ng isang batang babae. Ibinigay pa ang buong kumpanya. At nauwi sa pagtira sa lansangan. Namamatay ng miserableng mag-isa sa ibang bansa. Samantalang si Chin Zhao at ang turentadong tagapamilya Zai. Pagkasamang lumipad palayo, mamuhay ng masaya kasama ang tunay niyang mga magulang. Ikaw ay talagang isang kawawang niloko. Wala nang gana si Chinwen na matakot sa pagiging kakaiba ni Chinning. Gusto lang niyang malaman kung totoo ba ang lahat. Hindi ba ulila si Chin Zhao? Bakit may mga magulang pa siya? Muling tumingin si Chinning sa tabi. Sa babaeng punong-puno ng pagkasuklam ang mukha. Iyon marahil ang tunay niyang ina na si Bai Ziruo. Ang labi niyang pininturahan. Kung di mo alam iisipin mong kumain ng bata. Ano bang trip ng pulang-pulang labi na iyan? Nagko-cosplay ba ng babaeng multo? Huwag kang magmadali kapag napatay ka na ni Chin Zhao. Magiging babaeng multo ka rin. Sa una pakiramdam ni Bai Ziruo masyadong mainit ang trato ng asawa kay Chinning. Ngunit nang makita niya ngayon ang itsura ng asawa, at maalala ang nangyari sa templo kanina, mas lalo niyang naramdaman na may kakaiba kay Chinning. Nakita ni Chinning ang pagkasuklam sa kanyang mga mata. Sakto ring hindi niya gusto ang tunay niyang ina. Kaya ibinaling niya ang tingin kay Chin Zhao na nasa tapat niya. Sa wakas ay hindi na nakatiis si Bai Ziruo. Ano bang asal iyan? Pumasok ka man lang hindi ka bumati. Iyan ba ang sinasabi mong asal? Samandal si Chinning nang walang pakialam. Pasensya na, may buhay ako pero walang nagpalaki. Ano bang asal ang inaasahan ninyo? Nagliyab sa galit si Bai Ziruo. Wen, pakinggan mo. Pakinggan mo ang mga sinasabi niya. Ako ang kanyang ina. Wala siyang kahit kaunting galang sa akin. Dumura si Chinning. Ako nga ang tatay mo. Mula bata pa ako sanay na akong marinig iyan. Anong klaseng ina ang ganyan sa anak sa harap ng lahat? Ate, iyan ba ang tinatawag mong ina? Para hintayin ka. Maaga pa lang ay narito na si mama. Sinulyapan siya ni Chinning. Napaka-plastic ng tono. Sino ka ba? Hindi naman ako tanga ng pamilyang Chin. Hindi uobra sa akin ang ganyang pakulo. Wala akong pakialam. Pumalakpak si Bai Ziruo sa mesa. Naging baluktot ang kanyang mukha sa galit. Hindi lang para makapagbigay paliwanag sa pamilyang Zai. Ayaw niyang magsama ng babaeng galing nayon. Pero alang-alang kay Zhao Jiao. Pinigil niya ang galit. Chinning, huwag ka nang mag-inarte. May dahilan kung bakit ka pinapanta ngayon. Lumapit ka at igalang ang magiging biyenan mo. Anong kalokohan yan? Ano ang sinasabi mo? Sa loob ng maraming taon gamit ang lakas ng pamilyang Chin. Hindi ba madaling maghanap ng kapalit? Hindi kayo naghanap noon. Ngayong may problema sa kaninyo ako hinanap. Hindi ba kayo nahihiya sa sarili ninyo? Ate, huwag mo silang sisihin sina mama at papa. Talagang nagkataon lang. Kung hindi ka namin hinanap noon, hindi ka sana namin mahahanap ngayon. Dinala ninyo ako pabalik, para ipakasal bilang kapalit mo. Noong maayos pa ang kalagayan ng nobyo mo. Bakit hindi ninyo ako ipinakasal noon? Ngayong naaksidente at naging halaman ang gago. Sa kaninyo ako ipapalit. Sa tingin mo ba isa akong tanga? Halos tumalsik na sa mukha ko ang mga plano mo. Talagang walang hiya, napuno ng luha ang mga mata ni Chin Zhao. Nang makita ito ni Bai Ziruo sa kanyang mahal na anak, wala na siyang pakialam sa kabuoang sitwasyon. Itinuro niya si Chinning. Tingnan mo ang sarili mo. Pagbalik mo, ginanyan mo agad si Zhao Jiao. Bakit ko ba pinayagan kang umuwi? Hindi kita kinakausap para makipag-usap. Hindi ko rin kailangan ng opinyon mo. Inaabisuhan lang kita. May isang babaeng nakaupo sa tabi ni Bai Ziruo. Mayabang siyang sumulyap sa kanya. Ikaw pala si Chinning ang matalas magsalita. Sa tingin mo ba angkop siya sa pamilyang Zai? Ang pamilyang Zai ay isang angkang iskolar. Chinning, marunong ka bang magbasa? Magbigkas ka ng isang tula. Natigilan si Chinning. Putanjay na maling channel yata ang napasukan ko. Talent show ba ito? Ikaw ang may gusto kaya magbigkas ako. Medyo nangangati na ang kamao ko. Ginawa ba nila akong unggoy? Pero nilinis pa rin niya ang lalamunan. At nagbigkas. Ang tao sa simula ay likas na mabuti. Magkakalapit ang likas na ugali nagkakalayo sa nakasanayan. Kung hindi tuturuan, ikaw ay tatahol-tahol-tahol. Chinning, tama na ang kalokohan mo. Hindi ka ba pwedeng mag-aral man lang? Sigaw ni Bai Ziruo na puno ng inis. Hindi ba sinabi ni Confucius, ang pag-aaral ng walang pag-iisip ay walang saysay? Pero ikaw hindi talaga nag-aaral. Napasapo sa dibdib si Bai Ziruo. Ano ba talaga ang napulot nilang bagay na ito? Hindi mo ba kayang tularan ang kapatid mo? Hindi ka ba pwedeng maging mas maayos? Mapanghamak na umungol si Chinning. Tularan ng pang-aagaw ng pugad. O ang pagiging walang utang na loob. Ako ay ako, isang kakaibang apoy. Bakit ko siya tutularan? Namumula ang mga mata ni Chin Zhao. Mama, parang ayaw sa akin ni ate. Tumayo si Bai Ziruo, itinaas ang braso. Kung hindi kita tuturuan ngayon, hindi mo malalaman kung ano ang asal ng pamilya. Sa sandaling iyon nagsalita si Chin Wen sa gilid.
Ziruo, kumalma ka muna. Chin Ning, makinig ka sa akin. May ugnayang pampamilya ang Chin at Zai. Bilang anak ng pamilyang Chin, kailangan mo nang akuin ang responsibilidad mo. Ngayong araw ay tapusin na natin ito. Mabilis na sumang-ayon si Bai Ziruo. Oo, ngayon na ang desisyon. Bukas ipadala na sa pamilyang Zai. Para hindi na humaba ang problema. Nagpalitan ng tagay ang buong pamilya. Masayang napagpasyahan ang kapalaran ni Chin Ning. Ni hindi inalintana si Chin Ning na kumakain pa. Busog na busog si Chin Ning. Nag-inat ng katawan, at naghanda ng kumilos. Ang dahilan kung bakit siya bumalik sa pamilyang Chin. May 3 munting layunin. Una, kumita ng kaunting pera. Sapat na para maglibot sa buong mundo. Ikalawa, makipagrelasyon. Maraming relasyon. Iba-ibang klase. Ikatlo, gantihan ang mahinang dating sarili. Hindi alam ng pamilyang ito na ang Chin Ning ngayon ay mula sa ibang kwento. Ngunit sa ngayon may isang mabigat na problema. Iyon ay hindi siya maaaring magpakasal. Kaya hinugot niya mula sa baywang ang kutsilyong pangkatay. At inilapat ito sa leeg ni Chin Zhao. Sabihin mo sino ang ipapakasal. Hindi pa kailanman nakaranas si Chin Zhao ng ganitong banta. Agad siyang natakot ng husto. Umahagulgol na parang bulaklak na binabasa ng ulan. Mama, papatulungan ninyo ako. Papatayin ako ni ate. Mabilis na tumayo sina Chin Wen at Bai Ziruo. Chin Ning, huwag kang magpadalos-dalos. Hindi ka pwedeng manakit kay Zhao Jiao. Grabe, talagang sobrang lantad ang pagkiling ninyo. Tingnan ninyo kayong dalawa. Kung alam lang ninyo na balang araw papatayin kayo ng babaeng ito. Pagsisisihan kaya ninyo ang lahat ng pagmamahal ninyo sa kanya. Tinitigan ni Chin Wen si Chin Ning. Iniisip niya kung gaano kapanipaniwala ang mga salita nito. Sa oras na iyon si Chin Zhao ay umiiyak ng husto. Ate, kumalma ka muna. Ayos lang kahit masaktan ako ng kaunti. Pero huwag kang gumawa ng ilegal na bagay. Bata ka pa. Marami ka pang magagandang araw sa hinaharap. Zhao Jiao, anong oras na? Iniisip mo pa rin siya. Chin Ning, bitawan mo ang anak ko. Malamig na ngumiti si Chin Ning. Siya ang tunay mong anak. Ako, itinuturing ko rin siyang tunay kong anak. Inuutusan kitang bitawan siya. Isang pagkakataon lang ang ibinibigay ko sa iyo. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Marahil dahil sobrang tanga ni Bai Ziruo, lubos niyang napukaw si Chin Ning. Direkta sa leeg ni Chin Zhao. Ay nag-iwan siya ng mahabang sugat. Ang naging huling resulta ng lahat ay ikinulong si Chin Ning sa dambana ng angkan. Walang laban ang 2 kamao sa 200 kamay. Grabe, talagang walang hiya si Chin Wen. Tumawag pa talaga siya ng mga tao. Sa mismong sandaling kritikal na iyon, hinublat niya ang isang upuan. Binasag ang ulo ng sarili niyang ama. Binali ang tadyang ng sarili niyang ina. At sinugutan ang leeg ni Chin Zhao. Minura niya ang 2 tinatawag na anak. Inaamin niyang medyo naging marahas siya. Pero wala siyang kahit anong konsensya. Sa oras na iyon, mahimbing siyang natutulog sa altar ng Ancestral Hall. Habang nagkalat sa sahig ang mga tablet ng mga ninuno, ngunit habang natutulog sa kanya napansin, ang altar na may 1 metro at kalahati, ay hindi kasya ang kanyang 1 metro 70 3 mahahabang binti. Kaya tumayo siya at nag-inat, diretsyong naglakad papunta sa pintuang kahoy ng Ancestral Hall. At humiwa pa ng 2 beses. Nabawasan ng 1 pinto ang Ancestral Hall. Inilapag ni Chin Ning ang pintuang kahoy sa sahig. Ginamit ang kutsan na damo bilang unan. Pagkahigi niya sa kanya, napansing sakto ito. Sa wakas, hindi na kailangang mabaluktot ang mahahaba niyang binti. Ngunit pakiramdam pa rin niya ay malamig ang Ancestral Hall. Walang aircon o heater man lang. Kaya nang tumingin siya sa mga tablet sa sahig, mas lalo pang lumapad ang ngiti niya. May kasabihang ang maliit na apoy ay kayang magpasimula ng sunog. Hindi lang niya inakalang 1 tablet ay sapat na para magdulot ng ganoong kalaki. Nang gabing iyon, umalingaw-ngaw ang alarm ng sunog sa buong Chin residence.